Ang mga talata po nating binasa ay medyo may pagka-controversial. Medyo nag-alangan nga akong i-share ito, pero nanaig pa rin po sa akin po sa isipan na ibahagi ang mga salitang ito dahil kung hindi naman natin ito itatopic, paano pa natin maunawaan yung talagang kalooban ng Diyos sa ating mga buhay. Meron po kasi mga controversial text na nakalagay dito. Katulad nito yung 15, sabi rito, siya ang larawan ng Diyos na hindi nakikita, ang panganay sa lahat ng mga nilalang. So medyo controversial siya kasi siya yung panganay sa lahat ng mga nilalang. So kung titingnan mo, kung siya ang panganay sa lahat ng mga nilalang, lumalabas na mga talatang ito, si Jesus ay nilalang ng Diyos. Okay. Medyo may pagka mahirap intindihin. Kaya talagang ako po ay nakikiusap sa inyo. Samahan ninyo ako, unawain natin ito. Then, after the sermon, kung meron kayong mga bagay na hindi naintindihan, pwede niyo magtanungin. Mag-extend tayo ng Bible study. Ano po? Kasi ano talaga ito, controversial siya. Pero kapag naintindihan po natin ito, makakalaya tayo sa mga controversial issues na bumabalot at nagiging dahilan ng division ng maraming mga Kristiyano. Ito po yung mga factors o mga texts na nagiging dahilan kung bakit nagkakahati-hati ang mga mananampalataya ng ating Panginoon. May naninindigan, hindi siya Diyos, mayroong nagsasabi na siya ay tao. So, dahil doon, nagkakaroon po talaga tayo ng division. May nagsasabi na propeta lamang si Jesus Christ, kasi nga mayroong mga ganitong controversial texts na mahirap unawain. Pero by God's grace, mga kapatid, ang wisdom naman galing sa ating Panginoon, kaya pakinggan po natin at magpasalamat tayo sa Kanya na tulungan tayong maunawaan ang mga bagay na ito. Okay. Bago po tayo magpailalim sa mga talatang ito, ay balikan muna natin yung plano ng ating Panginoon o kaya yung declaration sa Kanya noong unang panahon. Sa Jewish belief, mga kapatid, there is only one God. Yan ang declaration nila, isa lang ang Diyos. Wala siyang ibang kasama. Ang Diyos ay nag-iisa. Sa Old Testament accounts ay mababasa natin ang mga talatang yan. Hindi ko na babasahin kasi lahat naman tayo ay naniniwala na there is only one God. At yan ay declaration ng mga Hudyo. Tayong mga Kristiyano ay yan din ang ating declaration na iisa lang ang Diyos. Kaya nga lang nagkakaroon ng question kasi mayroon pa tayong tinatawag na Trinity. Kaya sabi ng mga tao, tatlo ang Diyos ninyo, Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo. So dahil dyan, ay ayaw nila tayong paniwalaan sa ating declaration na iisa lang ang Diyos. Kaya nagkakatalo-talo talaga. So mayroon pong mga nananangan sa belief ng gospel, pero ang kanilang declaration ay iisa lang ang Diyos at ang ginawa nila, ang Ama at ang Anak ay pinagsama ito. So sinasabi nila na yung Anak ay yung Ama ay nagpakilala doon sa tinatawag nating Old Dispensation. Then sa present time, ang Diyos ay nagpakilala sa present time natin bilang Anak. Kaya ang Diyos sa luma noon at ang Diyos sa ngayon, yun na rin ang Hesus. Ama siya sa luma, sa bago siya ay anak. Kaya ang tawag sa kanila ay dispensationalism. Dispensation. Hindi sila naniniwala sa Espiritu Santo. Para sa kanila, ang Espiritu Santo ay power. Kapangyarihan lang siya. Na ibinigay ng Diyos, kapangyarihan, tulungan ng tao, kapangyarihan na magbigay sa atin ng kalakasan. So, ganun lang siya, kasimple nila ipinapaliwanag ang Espiritu Santo. Sa iba, wala na talaga yun. Hiwalay ang Ama at ang Anak, pero prophet lang sa kanila yung Anak.
Ang iba ay simpleng teacher, tao na teacher, na yung kanyang mga turo ay dapat na sundin din kasi moral teaching. Pero yung Diyos nakapaloob lang doon sa Ama. So nagkakaroon po ng iba't ibang kaisipan at dito po na-divide ang lahat ng mga mananampalataya ng Diyos. Iisa lang yung tinatakbo, yung Diyos Ama, doon lahat nakafocus, pero pagdating sa anak at pagdating sa Espiritu Santo, nagkakaiba-iba na tayo ng opinion. At doon po nangyari ang division. Okay. So yan po yung declaration ng Ama. Ngayon, dito sa Bagong Tipan, tingnan po natin yung mga talata na isinulat ng mga apostoles, kung ano yung kanilang pananampalataya naman, kung ano ang kanilang paniniwala dito sa anak, dito sa ating Panginoong Hesukristo. So, pupuntahan na po natin yung mga talata at sa ganun ay makuha natin, makita natin kung ano ang ibig sabihin nito. So, dito sa 11, ito po kasi yung ating lectionary, kaya ito po yung ating pinagbabatayan. Pag isa sa 4 na lectionary natin, isa doon ay kinakailangan doon tayo kumuha ng ating mensahe. Sabi rito sa 11, naway palakasin kayo sa buong kapangyarihan. Si Pablo po nagsasabi nito, ayon sa kalakasan ng kanyang kaluwalhatian. So yung sinasabi niya rito, palakasin kayo sa buong kapangyarihan, yung kapangyarihan ng ating Panginoon. At ang kapangyarihan na ito, yung kalakasan na yun, ay matatagpuan sa pamamagitan ng kanyang kaluwalhatian. So si Jesus Christ, mga kapatid, ay nasa kanyang kaluwalhatian. Sa Pilipos, chapter 2, bandang baba, ay sinabi ng Panginoon na itinaas ang kanyang pangalan sa lahat ng pangalan. So, iniluwalhati ng Ama ang anak. Kaya ang kalakasan ay matatagpuan doon lamang sa kaluwalhatian ng ating Panginoon, sapagkat ang Ama ang nagluwalhati doon sa anak. So sa makatuwid, inilagay ng Ama ang kapuspusan ng kapangyarihan at ng kaluwalhatian doon sa anak. Kaya kung tayo ay kukuha ng kapangyarihan, kukuha tayo ng kaluwalhatian, wala tayong ibang paghuhugutan ng kapangyarihan na yan kung hindi doon sa anak. Mga kapatid. So ito yung sinasabi rito. Para sa lahat ng katatagan at pagtsatsaga na may galak, ang kailangan natin mga Kristiyano, of course, yung katatagan ang pagtsatsaga o yung tinatawag natin patience and endurance. Kailangan ng mga tao ang patience and endurance dahil hindi po tayo makakausad, hindi tayo makakapag-move sa ating Christian life kung wala ang patience and endurance. So dito po, pag binabanggit natin ang patience, ito po yung ability to stand firm against opposition without giving up. Ability to stand firm against opposition without giving up. Ito po yung patience. It is often used in describing one's dealing with difficult people. So, yung patience na ito, ibig sabihin, pagtiisan mo, pagtyagaan ang lahat ng nasa paligid mo. Yun ang patience. Pag nawala ang patience mo dito, hindi ka na makakapaglingkod sa Panginoon kasi magbabak out ka. Susuko ka. Kasi talagang yung paligid mo, hindi siya karapat-dapat na mahalin. Hindi siya karapat-dapat na pakisamahan, nakakainis. So, dapat may patience. Endurance. Yung endurance, yung pagtsatsaga, ability to continue towards a goal, regardless of the obstacle. So, ability to continue towards a goal, regardless of the obstacles. Kahit ano pa man ang obstacle sa iyong harapan, dapat mayroon kang endurance to continue para yung goal mo ay ma-achieve, para ang goal mo ay maabot mo. It is often used
in relation to different circumstances, in relation to different situation in our lives. So kung mayroon kang endurance, kahit bagyo ang dumating sa buhay mo, na tinitest ang iyong pananampalataya, manindigan ka, tumayo ka, kahit bagyong Yolanda ang dumating sa buhay mo, tumatag ka pa rin. So, endurance. At mga kapatid, sinasabi rito, yung endurance at yung patience na ito ay matatagpuan mo lang sa ating Panginoon Kristo sa pamamagitan ng kanyang kaluwalhatian. Yung kaluwalhatian ng ating Panginoon, doon lang matatagpuan yon, sa Kanya lang. Kaya nga, ang sabi ni Pablo dito, na nagpapasalamat sa Ama na ginawa niya tayong karapat-dapat na makabahagi sa mana ng mga banal sa kaluwanagan. So, tayo ay mula sa kadiliman, dinala tayo ng ating Panginoon doon sa kaliwanagan dahil para magkaroon tayo ng bahagi doon sa mana na inilalaan ng Diyos sa atin. Iniligtas niya tayo sa kapangyarihan ng kadiliman at inilipat tayo sa kaharian ng kanyang minamahal na anak. So mula doon sa kadiliman na yon, inilipat tayo sa kaharian ng kanyang minamahal na anak, nang sa ganon ay matupad ng Diyos ang kanyang panukala, ang kanyang plano, ang kanyang agenda para sa ating mga tao. Mula sa kadiliman, hinugo tayo ng Panginoon. Kaya nga yung ating gospel reading, ipinapakita doon kung paano si Jesus ay namatay. Paano siya ay pinako, paano siya ay nagdusa. At dahil doon sa kanyang pagkakapako, sa kanyang kamatayan, itinaas ng Diyos ang kanyang pangalan sa lahat ng mga pangalan. At dahil doon, mga kapatid, yung pagkabubo ng kanyang dugo, doon sa ibabaw ng cross, binili tayo ng ating Panginoon mula doon sa kasalanan na yan. Kaya sa pamamagitan ng dugo ng ating Panginoon Kristo, inalis tayo ng ating Ama at dinala tayo sa kaharian ng kanyang minamahal na anak, ang Panginoon Kristo. Amen, mga kapatid? Ganong kahiwaga, ganong kabuti ng ating Panginoon. Ang hindi kayang gawin ng tao ay siya ang gumawa para sa ating lahat. Inihanda ng Diyos ang isang lugar na gusto niyang paglagyan para sa atin. At ang lugar na yon na kanyang inihanda, siya pa rin ang naglagay ng avenue, ng daan, ng way. Para naman doon tayo sa lumakad sa daan na yon. At ang daan na yan, papunta doon sa kaharian ng ating Panginoon. Kaya mula sa kadiliman na ito, lahat tayong sumampalataya sa Kanya, inilipat ng Diyos doon sa kaharian ng ating Panginoong Kristo. Kaya nga lahat ng believers ng ating Panginoong Kristo, you are now in Jesus' kingdom. Nasa kaharian pa rin tayo, mga kapatid. Kaya nga, dapat kung tayong lahat ay nasa kaharian ng ating Panginoon, ibang-iba dapat ang behavior na nakikita sa atin. Ito yung tinatawag natin God's kingdom behavior. Kung mayroong batas ang mundong ito, may batas ang kaharian ng Panginoon. Para hindi tayo magkagulo sa simbahan. Ang problema sa church natin, marami violators ng God's principle. Ang prinsipyo ng sanglibutan dinadala sa loob ng simbahan. Tangay-tangay nila yon. Kaya ang nangyayari sa loob ng simbahan, nagugulo. Kasi against ang prinsipyo ng sanglibutan doon sa pamamaraan naman ng God's kingdom. Kaya ang church bumabagsak, hindi lumalago. Kasi pinapangunahan ito ng mga taong intelektual, hindi spiritual. Amen? Hindi natin minamaliit ang intelektual kasi kung minamaliit natin yan, hindi na ako nag-aral. Pero above all, yung faith that is spiritual.
Lahat naman kasi ng skill dito, ano man mayroon tayong skill sa mundong ito, dapat ginagamit natin ito for God's glory, according to God's will. So mga kapatid, ito yung buong katotohanan ngayon. Tayo po ay inilipat na mula sa kadiliman tungo sa kaliwanagan. Nasa Kanya ay mayroon tayong katubusan na siyang kapatawaran ng mga kasalanan. So, yung premise na walang ibang Savior ng buong sanglibutan na establish natin dito. Ang Ama mismo na kinikilala ng lahat ng mga mananampalataya na tumatawag ng Diyos sa Ama mula sa Diyos ng mga Jewish people. Lahat ng yan ay ito ang dapat sundin. Kasi yung Ama na yan, sa lumang tipan, ang kanyang plano, tayo ay tinubos at ang katubusan natin sa pamamagitan ng kanyang anak. Itinalaga ito ng Ama. Kaya ako nalulungkot sa mga tumatawag ng Ama, pero hindi kumikilala doon sa itinalaga ng Ama, ang Panginoong Jesucristo. Nagsasabi sila, isa lang naman ang Diyos natin. Totoo yun. Pero bakit ayaw ninyong kilalanin ang isinugo ng Ama? Kaya nga, laging sinasabi ng ating Panginoon, kung kinikilala ninyo ang Ama, kilalanin nyo rin ako. Hindi dahil sa kung ano man ang aking ginawa, kundi ako ay sinugo ng Ama para iligtas kayo. Pero hindi yan kinikilala ng marami. Alam nyo, nung pinapangaral ito, hirap na hirap ang mga apostolis din na mangaral dito. Kasi at that time, ang buong mundo, hindi pa kilala ang Panginoon sa Kristo. Nagsimula ito sa Jerusalem. Pumunta sila sa iba't ibang lugar. Ang pinakamalaking narating na lugar ay itong si Pablo. Siya ang mayroong pinakamaraming na-save na kaluluwa. Mga hintil ang kanyang pinuntahan. Yung mga taong hindi mananampalataya. Sila Peter naman at saka si James, doon sila nag-concentrate sa Jerusalem. At marami sila doon nahikayat ng mga Hudyo. Pero namatay din ang mga ito, pinugutan ng ulo. Sinasabi sa kasaysayan na itong si Thomas ang pumunta ng India. Namatay din si Thomas sa India. Parang sa sakit lang siya namatay. So, ginawa nila ang lahat ng ito para lang yung gospel nito, yung balita nito ay ipahayag sa lahat ng mga tao. Na dito sa sanlibutan, itong mundong ito na ating ginagalawan, iisa lang ito. Ang Savior nito, iisa rin. Walang iba kung hindi ang isinugo ang Panginoong Jesucristo. Kasi kung maraming Savior, mga kapatid, magkakagulo tayo dito. Dahil nga dyan, ang dami-dami mga tao na iba't ibang paniniwala, hindi talaga nila Savior ang Panginoong Jesucristo, yan ang resulta. Nagkakaiwa-hiwalay tayo, nagkakagulo tayo, iba yung ating pananampalataya, so divided ang mga believers ng ating Panginoon, hindi tayo nagkakaisa. Ngayon mga kapatid, tutuloy natin mga talata. Dito tayo ngayon papasok sa controversial issues na ito. Sabi nito, pagkatapos siya kasing ipaliwanag na kay Jesus Christ matatagpuan ang kaligtasan sapagkat yun ang isinugo niya. Yung Ama, mula sa dilim, dinala niya sa liwanag sa karya ng ating Panginoon sa Kristo. Ang sumunod ng mga talata, ang 15, in-establish niya yung kalagayan ng ating Panginoon, pinaliwanag niya para maipako natin yung ating pagtitiwala sa Panginoon sa Kristo. Dito ay na-qualify ni Pablo yung kalagayan ng ating Panginoon na siya ay Savior ng buong mundo. Kaya dapat tayong magtiwala sa Kanya. Pinaliwanag niya dito kung bakit tayong mga tao dapat natin pagtiwalaan ng ating Panginoon sa Kristo. Ito po yung mga talatang ito. Sabi niya rito, siya ang larawan ng Diyos na hindi nakikita. So, yung ating Panginoong Jesucristo, ipinapaliwanag ni Pablo na kung kayo ay nananampalataya at naniniwala sa Ama, dapat din kayong maniwala sa Anak sapagkat ang larawan ng Diyos na hindi nakikita ay nasa Anak. Sabi nga rito,
sa 19, sapagkat minagaling na ang buong kapuspusan ay manirahan sa Kanya, sa Anak. Ang buong kapuspusan ng pagka-Diyos ng Ama ay mapunta doon sa Anak at manirahan sa Anak. Mga kapatid, pag sinabi natin buong kapuspusan, buo yun. Buong kaluwalhatian, buong kapuspusan, kapangyarihan ng Ama ay manahanan sa Anak. Ito ang kalooban ng Ama. Ito yung kanyang plano. Uli, declaration natin, isa lang ang Diyos. Huwag tayong aalis doon. Isa lang ang Diyos. Bakit may Kristo? Bakit Diyos siya? Ito ang sinasabi rito. Ang panganay sa lahat ng mga nilalang. Mga kapatid, hindi po natin ito pwedeng burahin. Dahil hindi sumasang-ayon sa atin ang mga talatang ito. Kung Diyos siya, bakit siya ay panganay sa lahat ng mga nilalang? Sa makatuwid, lumalabas na ang Panginoong Jesucristo ay isa din nilalang, creature. Sa lahat ng creature, ang Panginoong Jesucristo lang ang una, ang panganay sa lahat. Nakakagulo, pakinggan nyo lang, huwag muna kayo mag-react. Siya ang panganay sa lahat ng mga nilikha ng Diyos. Kung siya ay Diyos, sabi ng mga iglesia ni Kristo, bakit siya nilikha? Kaya sa pamamagitan ng mga talatang ito, na-establish talaga nila ang pagiging nilikha lang ng Diyos, ang ni Kristo. Mga kapatid, meron tayong sisilipin dito na ilang mga katotohanan. Una, mali ang iglesia ni Kristo sa pagsasabing tao si Kristo. Nung lumitaw sa buong sanglibutan, sa buong universe, kasi siya ang panganay sa lahat ng mga nilikha, wala pang tao. Sa makatuwid, hindi siya tao. Mga kapatid. Di ba? Yun ang unang katotohanan. Mali na sabihin tao ang Panginoong Jesucristo. Kaya nga ang mga angels na nilikha ng ating Panginoon, hindi rin siya tao. Ang tawag lang sa kanila, spirit being. Yun lang ang tanging tawag natin. Pero hindi natin pwedeng sabihin tao mga yan. Ang tao kasi, physical being. At ang pinagmula ng tao, lalaki at babae, nagsiping. Sinasabi ng mga iglesia ng Kristo na ang Panginoon ay tao sapagkat ipinanganak. Pero hindi nila naintindihan na ang pagkapanganak ng Panginoon hindi dahil sa pagsiping ng lalaki at babae. Maliwanag naman ang paliwanag ng banal na kasulatan. Si Maria ay nagbuntis pamagitan ng Espiritu Santo. Kaya yung virgin birth ni Jesus Christ, importante sa doktrina ng mga Kristiyano. Sa pagkiklaim na hindi tao si Jesus Christ. Of course, tao siya kasi doon sa tinatawag nating physical. Ang person kasi, isa sa mga definition ng person, yung nahihipo mo. Pero kung yun lang yung natatouch mo, yun lang ang definition, sabi ko nga, pati palang mga hayop, pwede na rin person kasi natatouch mo rin yan. Dapat dagdagan pa yung qualification ng definition ng person, idagdag nila yung intellectualism. Doon hindi na na-qualify ang mga hayop kasi wala silang intellect. So, ito yung sinasabi nila. Pero half-truth yun. Yung bagay na yun. Tao siya kasi nahihipo siya. Pero, dapat binalikan nila yung amazing birth ng ating Panginoon. At tanging ang Diyos lang ang makakagawa nun. Walang sino mang tao talaga na pwedeng pumasok sa tiyan ng babae para ipanganak. Kung hindi, ang natural process ng tao ay sperm cell at saka egg cell sa lalaki at sa babae. So, hindi po tamang tawaging tao ang ating Panginoon. Hindi rin siya tamang tawaging angel. Kasi dito sa banal na kasulatan, walang
nagsasabi na siya ay anghel. Wala talaga. Wala kang mababasa. So, napaka-unique ang pagkaka-create sa ating Panginoong Jesucristo. Yan na naman, no? Hindi ko naman ito pwedeng burahin yung sinabi rito na ang pangalan sa lahat ng mga nilalang. Hindi ko siya pwedeng burahin hindi siya pwedeng alisin dito sa kasi andi dito yan. Pag mamimili lang tayo ng ating papaliwanag sa banal na kasulatan, namimili rin lang din tayo ng katotohanan. So, kailangan natin sabihin yung bagay na yun. So, mga kapatid, ngayon, bakit siya itinuring natin na Diyos? Yan. Doon tayo ngayon pupunta. Bakit itong panganay sa mga nilikha ng ating Panginoon, bakit natin itinuring na Diyos? Bakit natin siya tinawag na Panginoon? Bakit siya ay Diyos natin? Mga kapatid, ang sabi po rito sa Gawa, chapter 2, verse 36, sabi rito, kaya dapat malaman, chapter 2, verse 36, kaya dapat malaman ng may katiyakan ng buong sambahayan ng Israel na ginawa siya ng Diyos na Panginoon at Kristo, itong si Jesus na inyong ipinako sa cross. Itong Panginoong Jesucristo na panganay sa lahat ng kanyang mga nilikha, niloob ng Ama na ang kanyang buong kapuspusan ng pagiging Diyos ay ibigay sa Kanya. Ngayon, bakit ginawa ng Ama yun? Bakit ginawa niya yun? Huwag na tayo magtanong, ginawa niya yun Prerogative yun ng ating Diyos, ng Ama. Prerogative niya yun Kung itong kanyang nilikha na Panginoong Jesucristo, panganay ng lahat ng kanyang nilikha, ilagay niya at ibigay niya ang kanyang buong kapuspusan, ano ang pakialam natin? Sabi nga ng Panginoon sa mga pinag-aaralan natin doon sa Mateo 20, wala ba akong karapatang ibigay kung anong meron sa akin? Bakit ka nagrereklamo? Akin ito Yan ang dahilan kung bakit ang Panginoong Jesucristo na ito ay kinilala natin na Diyos, sapagkat ang kapuspusan ng pagiging Diyos ay ibinigay sa Kanya ng Ama. Dahil sa ganon, ang magiging Savior ng tao, hindi tao. Kung hindi, Diyos yun ang niloob ng Ama na ang Diyos ay maging Savior ng mga tao. Kaya inilagay niya ang Kanyang buong kapuspusan. Kaya hindi tao ang Savior natin, mga kapatid. Dito pa, sa Pilipos. Pilipos ba yun? Pilipos. Chapter 2. Sabi rito, chapter 2, verse 6. Na siya, bagamat nasa anyo ng Diyos. Take note, mga kapatid. Na siya, bagamat nasa anyo ng Diyos. Nasa anyo ng Diyos kasi nga, ibinigay sa Kanya ang image, ang kapuspusan ng pagiging Diyos. Na siya, bagamat nasa anyo ng Diyos, ay hindi niya itinuturing na isang bagay na dapat panghawakan, hindi niya pinanghawakan ng pagiging Diyos niya. At pagiging kapantay ng Diyos, na siya bagamat nasaan yung Diyos, hindi niya pinanghawakan ang pagiging kapantay ng Diyos. Anong ginawa niya? Hindi niya pinanghawakan yon, kundi hinubaran niya ang kanyang sarili at kinuha ang anyong alipin na naging katulad ng tao. Hinubad niya yung ibinigay sa kanya na kapuspusan ng pagiging Diyos, hinubad ng ating Panginoong Jesucristo in obedience to God's or to the Father's will sa kanyang Ama. Sinuko siya Hindi siya magiging Savior kung hindi niya muna huhubarin ang kanyang pagiging Diyos. Kasi ang Diyos, mga kapatid, hindi pwedeng makisalamuha sa tao.
Dahil ang tao ay makasalanan, kaya ang Diyos hindi pwede makisalamuha sa atin. Sa lumang tipan, kapag ang tao nakita niya ang Diyos, mamamatay na siya. Ang makasalanan at ang Diyos parang langis at tubig na hindi pwede magsama. Kaya para makababa dito ang ating Panginoon Kristo, makisalamuha sa tao para iligtas tayo, hinubad niya muna. Pag sinabi natin hinubad, mga kapatid, hindi pwedeng mawala na sa kanya, hinubad niya lang. Yung damit nyo ba, pag hinubad nyo, hindi na inyo. Pag hinubad natin ang damit natin, atin pa rin yun, at anytime pwede natin isuot at ibalik ulit. Amen? Hinubad niya lang yun, ang purpose niya, para makasalamuhan niya yung tao. Kaya nung maging tao siya, nagutom din siya. Umiyak din siya. Nagdusa siya, katulad ng pagdurusa ng mga tao sa mundo. Wala nang pagiging Diyos niya eh. Hinubad niya na. Kaya kahit ibinigay na sa kanya ang pagiging kapantay ng pagiging Diyos, hindi niya po pinanghawakan yun. Kaya mayroon siya mga pronouncement na maririnig natin. Ako at ang Diyos ay iisa. Ngayon, balikan natin yung sinasabi ng mga ibang mga reliyon. Ang Diyos daw ay nagpakilala ang Ama sa lumang tipan. Sa kasalukuyan, nagpakilala siyang anak. Pero siya pa rin ang Diyos doon sa luma at ngayon sa bago. Mga kapatid, hindi totoo yan. Hindi nagpakilala. Ang Ama, ang Diyos sa lumang tipan, ang Ama, nananatiling siya yun. Ang Kristo, ang Jesus sa bagong tipan, yan ang sinugo ng ating Panginoon. Ang panganay sa lahat ng kanyang mga nilikha. Amen? Kaya nga doon sa baptism ng ating Panginoon, ay makikita ninyo ang presensya ng tatlo. Yung anak nandoon, binabautismuhan. Yung Holy Spirit nag-descend. Mayroong nagsalita sa taas. Ito ang pinakamamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan. Pakinggan ninyo siya. Pakinggan kasi nga siyang sinugo. Kung yun pa rin siya, halimbawa, Diyos siya doon sa luma, sa bago siya na si Kristo, anong tinig ang nagsalita sa taas? Mga kapatid, o doon sa bundok yung tinatawag nating transformation. Yung nagbagong anyo siya. Yung transfiguration pala, hindi transformation. Yung kanyang tatlong alagad na tutulog, si Peter, si James, at saka si John. Sabi nga, hindi niyo ba ako pwedeng sabayan na huwag kayong matulog, manalangin. Doon sa transfiguration na yon ay lumitaw si Elias at saka si Moses. Nagbagong anyo siya doon. Pagkatapos, mula doon sa taas, mayroong boses uling nagsalita. Ang sabi niya, ito ang pinakamamahal kong anak. Inuulit-ulit. Na siya kong kinalulugdan. Pakinggan niyo siya. Ang pinagsasabihan doon, mga kapatid, si Elias. Si Elias ay representative ng Old Testament prophet. Yung preaching ng Old Testament, yung message ng Old Testament, si Elias ang representative. Si Moses naman, siya yung representative ng Old Testament laws. Kasi sa kanya ibinigay yun. Nung sinasabi ng Ama mula sa taas, ito ang mahal kong anak, pakinggan niyo siya, sinasabihan ang dalawa na kayo, mga propeta, nagsis na ang inyong message. Kasi ang message nila towards Jesus Christ, yung culmination ng God's plan. Tapos na yon. Ikaw naman, Moses, nagsis na rin ang batas na ibinigay ko sa iyo. Kasi ang batas na ibinigay ko sa iyo, tagapag-alaga lang yan ng totoong dapat na magturo ng kalooban ng ating Ama. Dumating na yung tagapagturo. Kaya sinabihan ng dalawa, Old Testament laws, message of the prophet,
pagkatapos plus present ng tatlo, the carrier of the New Testament, sila ngayon ang magdadala ng bagong tipan, ipinarinig sa kanila yung message na ito. Kaya parang sinasabi na kayong tatlo na carrier, apostol ng Panginoon sa Kristo, kayong tatlo, kayo ang tagapagdala ng mabuting balita. Narinig ninyo ngayon na sinasabi ko sa dalawang ito, tapos na ang inyong panahon. Ito na ang panahon ng ating Panginoon sa Kristo. Siya ang pinili ko para maging Savior ng buong sanglibutan. Siya ang panganay sa lahat ng aking mga nilikha. Kung ilagay ko man ang aking kapuspusan ng pagka-Diyos, mga kapatid, wala tayong pakialam doon. Siya ang itinalaga ng ating Ama. Kaya ang pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo in obedience to God's will. Kaya nga, sinasabi, ang sinumang magluwalhati sa anak, niluluwalhati din ang Ama. Pero yung hindi luluwalhati ng anak, doon lang siya sa Ama. Hindi niya niluluwalhati ang Ama. Lahat ng magluwalhati sa Ama, dapat luwalhatiin din ang anak. Kaya nga, minarapat ang ating Diyos na ang pagpasok sa langit, kailangan mo nang dumaan sa anak. Mga kapatid, amen ba? Ito yun eh. Kaya sabi ko nga, mukhang controversial to. Pero pag hindi po natin tanggapin yung aral na ito, paano natin pasusubalian yung tinatawag na ako ang panganay? Panganay siya sa lahat ng nilikha eh. Paano natin pasasubalian yan? Sige nga. At kung sasabihin natin na si Jesus Christ, yun din ang Diyos, then tapos na yun, eh tama naman ang ibang mga tao na tatlo na ang Diyos natin. Kasi walang paliwanag. Mga kapatid. Ngayon, anong kinalaman ng mga yan ng Espiritu Santo? Mga kapatid, ang Espiritu Santo, distinct person din ito. Ang sabi nila, hindi raw ito person kasi hindi mo nahahawakan eh. Ito ay kapangyarihan lang. Pero ang sabi ko naman, bakit naman siya hindi person? Kung yung inyong definition para hawakan lang, eh lahat ng bagay magiging tao na rin o magiging ano na rin kasi nahawakan. Halimbawa yung animal, nahawakan din person na rin yan. Eh medyo natitigilan sila pag sinasabi ko ng ganon. Kasi napaka-kitid ng definition doon sa pagiging person. Kaya naman naging person ang Espiritu Santo sapagkat mayroon siyang sariling decision. May intellect siya. O sinasabi nila Pablo, do not grieve the Holy Spirit. Yung power ba nag-grieve? Sige nga. Yung kapangyarihan, paano natin yung kapangyarihan? Nag-grieve ba yan? Wala yan. Kung mayroon kang power, mayroon kang anting-anting, nag-grieve ba ang anting-anting mo? Yung nag-grieve, yung may emotion, yung may intellect. Ibig sabihin, ang Holy Spirit, mayroon siyang intellect and emotion kasi nag-grieve siya. Person siya. Ngayon, sinasabi ng ating Panginoon sa Kristo, darating ang sugo ko. Isusugo sa inyo para maging counselor ninyo, magturo sa inyo, magpaalala sa inyo, lahat-lahat. Eh, yung power ba nasusugo? Mayroon ba tinatawag na obedience? Yung power ba nagiging counselor? Nagtuturo ba siya? Mga kapatid, kung talagang power lang yan, yung anting-anting, ang anting-anting, yung kapangyarihan, pinag-aaralan eh. Para magkaroon ka ng kapangyarihan, pag-aralan mo. Pero never na magturo siya sa'yo. Ang kapangyarihan ba nagpapaalala? Anong sabi ng ating Panginoon? Walang ibang, si Pablo pala ito, sabi niya, walang ibang nakakaalam ng kanyang sarili, kundi ang kanyang sariling espiritu. Siyempre, tayo lang nakakaalam ng sarili natin, hindi yung espiritu natin, yun lang nakakaalam. Pero nasa sa inyo ang espiritu ng Diyos.
Kaya alam ninyo ang isipan ng Diyos. So yung Spirit, yung Holy Spirit ay binigay sa atin, paraan yun ng Diyos na malaman natin yung kanyang kalooban. Kasi malilimutin talaga ang tao, sa totoo lang, kung wala ang Espiritu ng Panginoon, ewan ko kung paano ako mangangaral sa inyo. Pero yung Holy Spirit, yung Espiritu ng Diyos, andi dito. Inilagay ng Diyos sa atin para siyang magpaalala, siyang magturo sa atin, siyang mag-guide sa atin, bigyan tayo ng tamang daan. Kaya yung Spirit na nag-guide sa atin, hindi siya pwedeng kung ano pa mang bagay na pwedeng itawag. Dahil mayroon tayong Spirit, nasasabi natin na mayroon tayong Diyos na kasama. Kaya sinasabi natin, ang Spirit na ito ay Diyos. Pero isinugo siya ng Ama para pumunta sa atin. Kung sila man ay itinuring natin ng Diyos, yun ay dahil na rin sa kalooban ng Ama. Para nang sa ganon, hindi siya ang makakilos, hindi siya yung bababa dito, hindi siya yung tayo ay pupunta sa atin. Kung hindi, yung kanyang mga sinugo, yun ang bumaba dito, yun ang umalalay sa atin, yun ang nananahan sa atin, which is the Holy Spirit. At sa pamamagitan yon, kasi ang Holy Spirit ay everywhere, sa pamamagitan yon, ang Diyos ay naroroon kahit saan. Ang laman ng utak natin, laman ng utak ng ating Diyos because of that Holy Spirit. Mga kapatid, mamaya pagkatapos natin dito, komentaryohan nyo na ako. Pero ito po yung sinasabi. Actually, first time kong ipangaral ito dito. At dito ko lang lubusang maintindihan itong Trinity na ito. Dahil gustong i-recognize ng Diyos ang Anak at ang Holy Spirit, inutos niya na pag nagbautismo kayo, kinakailangan tatlo ang inyong gamitin. Kasi nga, niloob niya talaga na ang buong kapuspusan ng pagka-Diyos mapunta sa Anak. So, kaya sinabi ng ating Panginoon Kristo sa John 17 nata yun, Ama, luwalatiin mo ang iyong pangalan at luwalatiin mo rin ang aking pangalan. Niluluwalhati ko ang iyong pangalan, luwalatiin mo rin ang aking pangalan. Kung siya yung iisa lang siya yung lumitaw noon at ngayon lumitaw, walang ganong mga salita mga kapatid. Ang ibig bang sabihin, mag-uuto-uto lang yung Panginoong Kristo magtawag ng Ama. Ama, luwalatiin mo ang iyong anak. Ama, tulungan mo ako. Kung pwede lang, Ama, alisin mo itong saro sa atin. Pero hindi ang kalooban ko masunod, kundi kalooban mo. Kung siya rin pala yun, bakit niya sasabihin Ama yung kanyang sarili? Siya rin nagsasalita. Sige nga, magtawag kayo sa inyong sarili ng Ama. Mga kapatid, pag hindi natin tinanggap yung ganyang aral, magugulo yung ating isipan. Pag mayroong ibang mga tao, hindi natin kayang ipagtanggol ang pananampalataya natin. Yan ang dahilan kung bakit maraming mga tao lumilipat sa kanila. Wala, gagawa lang tayo ng mga theology natin na minsan yung theology hindi maintindihan. Dahil hindi maintindihan, sasabihin natin, mystery talaga yung Trinity. Misteryo yan na hindi kayang ipaliwanag. Kasi kung may papaliwanag natin yan, hindi na tayo Diyos. Hindi na tayo tao, Diyos na rin tayo. Malaking kalukuhan yan. Inilagay nga ng Diyos ang kanyang Espiritu sa atin para makaintindi tayo, tapos sabihin natin, hindi natin maintindihan. Doon tayo na natatalo ng mga yan, kasi sila, very powerful sila nagpipreach. At ito, gumagawa pa sila ng mga ano. Pero mga kapatid, kulang yung kanilang paliwanag din.
Kasi diniklara nilang tao ang Panginoon, hindi tao ang ating Panginoon. Wala pang tao at that time. Panganay siya eh. Kailan lang nagkaroon ng tao nung likhain ng earth? Pagkatapos may tao na ba? Wala pa. Kaya mali pa rin. Kulang pa rin ang kanilang paliwanag dito sa mga talata nito. Sinundan niya pa ito ng maraming paliwanag para lang tayo umasa at magtiwala na tayo ay nasa anak. Sapagkat sa pamagitan niya, nilalang ang lahat ng mga bagay sa langit at sa lupa, ang mga bagay na nakikita at mga bagay na hindi nakikita. Maging mga trono o mga pagkapanginoon, maging mga pinuno o mga kapangyarihan, lahat ng mga bagay nilalang sa pamagitan niya at para sa Kanya. Niloob talaga ito na itaas ng ating ng Ama ang anak. Itinaas niya talaga. Siya ang panganay sa lahat. Then nung lumitaw na ang ating Panginoon Jesucristo, talagang inilagay niya yung kanyang kaluwalhatian dito sa kanyang unang masterpiece. Nilagay niya ang kanyang kaluwalhatian. Kaya hindi niya nilalang ang lahat ng mga bagay kung hindi sa pamagitan na anak. At pagkatapos naging masunurin pa itong anak. Kahit kamatayan hanggang sa krus, sinunod niya pa rin. Eh dahil doon, inilagay na ng Ama yung kanyang pangalan sa pinakamataas ng lahat ng pangalan. Kaya nga, lahat ng tuhod ay luluhod. Lahat ng dila ay magsasalita, magsasabi na siya ang Panginoon. Walang ibang Savior ng buong mundo, mga kapatid, kung hindi ang ipinadala ng Ama. Kaya yung mga saksi ng Jehovah, mga Sabadista, kahit sa Islam, na kinikilala nila yung Ama sa lumang tipan, pagkatapos wala sila dito sa anak. Mga kapatid, there is no salvation with that kind of belief. Linaw naman dito eh. O, dito pa, meron pang sinasabi. Gawa 4:12. Walang kaligtasan sa kanino pa man, sapagkat walang ibang pangalan sa ilalim ng langit na ibinigay sa mga tao, ibinigay sa mga tao. Sana yun? Na ating ikaliligtas. Walang ibang pangalan sa ilalim ng langit na ibinigay sa mga tao na ating ikaliligtas. Yung ibinigay talaga ng Ama na pangalan para tayo maligtas, ang pangalan Jesus sa silong ng langit, walang iba, mga kapatid. Kaya nga dito, kaya dapat malaman ng may katiyakan ng buong sambahayan ng Israel na ginawa siya ng Diyos na Panginoon at Kristo. Itong si Jesus na inyong ipinako sa cross. Panginoon at Kristo. Yung Kristo kasi ibig sabihin, anointed one, pinili. Siya ang pinili na maging Savior. Kaya siya ay Panginoon at tagapagligtas. Kaya dito sinasabi, kailangan nyo kilalanin si Kristo, si Jesus, kasi siya ang ginawa na Panginoon at tagapagligtas ng buong sanglibutan. Ginawa siya ng Ama na Panginoon at tagapagligtas. Alam niyo itong mga talata dito, narinig ko na ito sa Iglesia ni Cristo eh. Kaya sabi nila, tingnan ninyo, ginawa lang siya. Mayroong nagawa. Ngayon, ang sagot ko sa kanila, anong paki mo kung mayroong nagawa? Ayun ang gusto ng Ama eh. Na yung buong kapuspusan ng pagiging Diyos niya, ibigay sa Panginoon sa Kristo. Bakit ayaw mong sundin? Mga kapatid, ang linaw-linaw na nga eh. Siya ang ginawang tagapagligtas. Pagkatapos sinasabi, ginawa lang siya tagapagligtas. Ano ba namang puti-puti yan? Siya na nga ang ginawang tagapagligtas. Halimbawa, ako yung may kapangyarihan din ako. Si pastor naman, ginawa kong sinugo ko siya para tulungan kayo. Ayaw niyo kilalanin yung sugo ko. Sasabihin niyo lang, kailangan namin yung Diyos. Bakit siya ayaw namin kilalanin yan? Di magagalit ako. Ayaw niyo kilalanin yung sinugo ko? Bahala kayo. Nagsugo na nga ako sa inyo, naghirap na nga sa krus yan, ayaw niyo pa kilalanin, bahala na kayo sa buhay niyo. Hindi na natin masisisi ang Ama. Kaya yan ang dahilan, mga kapatid, kung kaya natin itinuturing, pinagkakatiwalaan, buong pagtitiwala natin
trust natin, pananampalataya natin, ibinibigay natin sa Panginoong Jesucristo sapagkat yan ang kalooban ng Ama. Nang sa ganon, sa pamamagitan ng anak, ang Ama ay maluwalhati. Amen? Sa pamamagitan ng anak, ang Ama ay maluwalhati. Kaya nga, dapat tayong lahat ay makita sa buhay natin yung image ng ating Panginoong Jesucristo. Nang sa ganon, ang Ama ang siyang naluluwal hati. So ito po yung ibig sabihin ng mga talatang ito. Salamat sa ating Diyos na tayo mula sa kadiliman ay inalis niya doon at dinala tayo sa liwanag sa kaharian ng ating Panginoong Jesucristo. Ito ang kanyang kalooban, ito ang kanyang plano. Tanggapin natin